Si Shaira, 27 taong gulang, ay isang sales lady sa isang malaking mall sa Pasig. Araw-araw siyang nakatayo sa tindahan, naka-heels, at may pilit ng ngiti sa labi kahit ramdam na ramdam niya ang sakit ng kanyang mga paa. Sa loob-loob niya, pagod na siya sa ganitong buhay. Matagal na niyang pinapangarap na makahanap ng lalaking mayaman. Ayaw na niyang manatili sa trabaho kung saan kailangan niyang ngumiti sa mga customer. Minsan, habang nakatayo siya sa counter, naiisip niya kung hanggang kailan siya ganito. Nagsimula ang lahat nang yayain siya ng kaibigan niyang si Lenny na sumama sa isang bar. "Lenny, ayoko dito. Hindi naman ako sanay uminom." Bulong niya. Halos gusto nang umatras. Napatawa si Lenny at sumagot. "Ano ka ba? Sabi mo, gusto mo ng mayaman, diba? Paano ka makakahanap ng mayaman kung sa kanto ka lang tatambay? Ang mayaman, hindi tumatambay sa kanto." Napailing si Shaira. "Pero, ayoko naman ng lasinggero." Sagot niya, medyo kinakabahan. Hindi nagpahuli si Lenny. "Hindi naman lahat lasinggero eh. Pamimilit nito. Tsaka, hindi ka naman iinom ng marami. Konti lang, para lang ma-experience mo." Para kay Lenny, normal lang na sa bar makilalang mga naging nobyo niya. Halos lahat ng ex niya ay nakilala sa ganoong paraan. Pero para kay Shaira, ibang mundo ito. Pagpasok nila sa bar, agad silang sinalubong ng malakas na musika at ingay ng mga tao. May nagtatawanan, may sumisigaw pa, at humalong amoy ng alak, pabango, at usok sa hangin. Napangiwi si Shaira at napasulyap sa pintuan. Parang gusto na niyang lumabas muli. "Lenny, parang gusto ko nang umuwi." Bulong niya, halos matabunan ng tugtog ng musika. "Sandali lang, relax ka lang dyan." Sagot ni Lenny, sabay hila sa kanya papunta sa mesa. "Tignan mo munang paligid bago ka magdesisyon." Habang nakaupo siya, hinigop ni Shaira ang kanyang inumin ng dahan-dahan. Parang kape. Isang baso pa lang nasa harap niya, kalahati pang laman at puno ng yelo. Dahan-dahan lang siyang umiinom. Parang mapait na gamot na pilit niyang tinitiis. Napansin iyon ni Lenny at napataas ang kilay habang nakatingin sa kanya. "Uy, mabagal ka naman mag-inom eh. Mukhang hindi natin agad mauubos ang inumin na to." Napangiwi si Shaira. Hawak ang baso. Hindi naman talaga masarap to. At sa totoo lang, pwede na nga sa'yo lahat ng alak eh. Mukhang masabik ka pa naman uminom kaysa sa akin." Napatawa si Lenny sa biro niya. Pagkatapos, muli siyang lumingon sa paligid. Tila may hinahanap na naman. Sanay na si Shaira sa ganoong eksena. Talagang lapitin ng mga lalaki ang kaibigan niyang si Lenny. Madalas pa nga, ay mga mayayaman ang lumalapit dito. Hindi nagtagal, may isang lalaki ang lumapit sa mesa nila. "Pwede ba kitang makasayaw?" Magalang nitong tanong kay Lenny. Agad na napangiti si Lenny at napakitang kilig sa muka. "Sige, tara na." Sagot niya habang hinahawakan ng braso ng lalaki. Tumayo si Lenny at nakatingin kay Shaira. "Shay, ikaw na munang bahala dito sa mesa ha. Sige, ubusin mo munang mga in-order natin." Bago pa man makasagot si Shaira, nakatalikod na si Lenny at sumama na sa lalaki papunta sa dance floor. Hindi naman lang ito lumingon pabalik. Napabuntong hininga si Shaira habang naiiwan mag-isa. Hawak pa rin ang baso. Tahimik niyang pinagmamasdan ng mga ilaw na kumikislap sa paligid at ang mga taong masayang nag-uusap at nagtatawanan. Para bang siya lang tahimik na nakaupo sa mundo. Bigla, may boses na dumampi sa kanyang pandinig. "Mag-isa ka lang ba dito?" Tanong ng lalaki sa tabi niya. Nagulat si Shaira at napatingin. Hindi niya napansin na may umupo na pala sa tabi niya. "Hindi, may kasama ako. Nasa dance floor lang siya." Sagot niya, sabay turo sa direksyon kung nasaan si Lenny. Halata ang kaunting hiya sa kanyang kilos habang kausap ang lalaki. Napansin niyang maayos na damit nito. Simple, ngunit halatang mamahalin. Halata rin ng mabango nitong pabango. Ang uri ng amoy na agad nakakahatak ng pansin. Umupo ang lalaki sa tabi niya.
at nag-order ng pagkain. Halatang sanay na sanay siya sa lugar. Dahil isang maikling senyas lang sa waiter, ay agad nang naasikaso ang order. Tinanong ni Shaira, bahagyang nagtaka. Bakit ka pa nag-order? Ayos naman ako, at hindi rin naman ako umiinom ng marami. Kalmado namang sumagot ang lalaki. Ayos lang yan. Kung hindi mo kayang uminom, mas mabuti pang may laman ng tiyan. Sandali siyang tinignan, at ngumiti siya. Para bang sinisiguro nito kung komportable ba si Shaira sa presensya niya. Matapos iyon, nagpakilalang lalaki. Magalang na nagsabi, Ako nga pala si Simon. Ikaw? I'm Shaira. Mahina ngunit malinaw ang sagot ni Shaira. At, nice to meet you. Ngumiti si Simon at iniabot ang kamay. Nice to meet you, Shaira. Sabi niya, habang mahigpit ngunit magaan ang pagkakahawak. Nagkamayan sina Shaira at Simon. Mainit ang palad ng lalaki at maayos ang pagkakahawak nito. Sa sandaling iyon, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Shaira. Doon nagsimula ang kanilang mas mahabang pag-uusap. Habang tumatagal ang gabi, napansin ni Shaira na tila walang katapusan ng kwento ni Simon. Kaya pala palaging abala sa trabaho. Wika niya sa sarili habang nakikinig sa mga kwento nito tungkol sa negosyo at mga biyahe sa ibang bansa. Talaga? Tanong ni Shaira sa isang sandali, bahagyang nagulat sa detalye ng mga biyahe nito. Oo, sagot ni Simon, mahinahon. Normal lang to sa akin. Parang routine lang. Hindi nagyayabang si Simon. Ramdam ni Shaira ang katotohanan sa tono nito. Kahit ganoon, hindi maiwasang madama ni Shaira na may kaya talagang lalaki. Di naglaon. Napansin ni Shaira na nabayaran na pala ni Simon ang lahat ng in-order nila ni Lenny. Napailing siya at natigilan sandali. Sobra naman yan. Nakakahiya na ikaw pang nagbayad ng lahat. Bulong niya sa sarili. Ngumiti si Simon at sinabing, ayos lang yan. Mas importante, nag-i-enjoy tayo sa usapan. Bandang 2:00 na ng madaling araw, tinanong ni Simon, gusto niyo na ba ipahatid pa uwi? Dito lumapit si Lenny sa mesa, bahagyang hinihingal at may hawak pa ring baso. Shy, sino ba tong kasama mo? Tanong niya, sabay ngiti. Nagpakilala si Simon ng maayos. Ako nga pala si Simon, sabi niya, sabay abot ng kamay para makipagkamay kay Lenny. Ngunit hindi nagdalawang isip si Lenny at pabirong sinabi, kung interesado ka, single naman tong kaibigan ko. Namula si Shaira sa hiya at agad na wika. Huwag mo siyang paniwalaan, mahilig lang talaga siyang magbiro. Kalmado namang sumagot si Simon. Wala namang masama. Ang totoo, maganda ka nga talaga, Shaira. Nahiya si Shaira at pabirong nagreklamo. Huwag mo naman akong lokohin. Napatawa na lang silang tatlo. Ngunit kahit nakikitawa si Shaira, ramdam niyang init sa kanyang mga pisngi at ang bahagyang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Maya-maya ay muling tinanong ni Simon, gusto niyo na bang ihatid pa uwi? Hindi nag-atubili si Lenny at agad na pumayag. Oo, sige, wika niya. Para bang hindi na kailangan pang pag-isipan. Napailing si Shaira at pinuna ang kaibigan. Nakakahiya ka naman, Lenny, sabi niya. Ngunit ngumiti lang si Lenny at sinagot, wala naman tayong ginawang masama eh. Si Simon nga ang nag-alok ko. Kaya di ka dapat mag-alala. Sinabayan pa niya iyon ng kindat. Napangiti na lang si Shaira kahit napapailing na rin siya. Pagdating nila sa parking area, agad na patingin si Shaira sa kotse ni Simon. Malinis ito. Moderno ang disenyo. At halatang mamahalin. Kumislap ang ilaw ng buksan niyang sasakyan. Hindi niya inaasahan na ganoon kagandang sasakyang masasakyan nila. Samantala, tuwang-tuwa si Lenny. Sinwerte ka talaga, Shy. Tignan mo yung kotse oh. Sobrang moderno. Sabi niya, halos idikit pa ang muka sa bintana habang tinitignan ng loob. Napatawa si Simon at biglang nagsalita si Shaira. Pasensya na sa reaksyon ng kaibigan ko ha, sabi niya na para bang nahihiya. Ipinakita rin ni Simon ang lalaking kasama niya.
Isang kaibigan na tila sobra ng kalasingan. Halos buhatin pa niya dahil bagsak ng ulo sa balikat. Napatingin si Lenny sa lalaki at nagtanong, "Sigurado ka bang lasing lang siya? Parang wala na siyang malay eh. Halos bangkay na yata." Agad siyang sinaway ni Shaira. "Lenny, normal lang yan kapag sobrang nalasing, di ba? At minsan, ganito ka rin naman kapag lasing ka eh." Tumawa lang si Lenny at sagot, "Sobra ka naman, Shy. Hindi naman umaabot sa ganitong kalalang kalasingan." Pagkatapos silang ihatid ni Simon sa bahay, bumaba muna siya ng kotse. Tahimik ang paligid ng kalsada. Malamig ang hangin ng madaling araw at paminsan-minsan lamang ang maririnig ang tunog ng mga sasakyang dumaraan. Saglit silang nagkatitigan ni Shaira na para bang may gusto pang sabihin ng lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong si Simon, "Pwede ba makuha ang numero mo?" Hindi nag-atubili si Shaira at agad na pumayag. "Sige," sagot niya. Nagpalitan sila ng contact number at mula noon ay madalas na silang magkausap. Halos araw-araw, may mensahe o tawag si Simon. Minsan simpleng pangangamusta. Minsan ay itatanong kung nakakain na ba siya. Habang tumatagal, hindi na namalaya ni Shaira na unti-unti na pala siyang nahuhulog sa lalaki. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng gamit matapos ang trabaho, tumawag si Simon. "Tapos ka na ba sa duty mo?" Tanong niya. Sumagot si Shaira. "Katatapos lang. Kumusta ka naman?" Kalmado namang sabi ni Simon. "Abala ako sa trabaho eh. Pero bala kong pumunta sa isang hotel mamaya. Gusto mo bang sumama? May pool doon na pwede nating puntahan." Napangiti si Shaira kahit mag-isa lamang siya. "Sige, bakit hindi?" Sagot niya. Pagdating niya sa hotel, agad niyang napansin kung gaano kagandang lugar. Malinis, mabango, at halatang pangmayaman. Para itong ibang mundo kumpara sa araw-araw niyang nakikita sa mall kung saan siya nagtatrabaho. Habang naglalakad sila sa lobby, biglang nagtanong si Simon, "Gusto mo bang kumain muna?" Nahihiyang sumagot si Shaira. "Busog pa ako eh. Nagmeryenda pa ako ng fishball matapos ang trabaho." Napatawa si Simon at sinabi, "Ah, kung ganoon, mamaya na lang tayo magdi-dinner. Pwede rin nating subukan ng Korean restaurant sa loob ng hotel." Pagkatapos, ay naglakad-lakad sila sa garden ng hotel. Tahimik at presko ang hangin sa paligid. Kalaunan, sumama na si Shaira kay Simon sa kanyang silid sa hotel. Iyon ang unang gabi na magkasama silang dalawa. Magkatabi silang nakahiga sa kama. Noong una, akala ni Shaira'y matutulog lamang sila. Ngunit ramdam niyang init ng presensya ni Simon sa tabi niya. Dahan-dahang dumampi ang kamay ng lalaki sa kanyang balat. Mahinahon at halos pabulong na tanong ni Simon, "Ayos lang ba sa'yo to?" Tumingin si Shaira sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi siya nagsalita at ilang sandali lamang ay inilapit ni Simon ang kanyang mukha at hinalikan siya. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Shaira'y parang tumigil ang mundo sa paligid nila. Naaalala pa niyang biro ni Lenny na kung mayaman naman daw ang lalaki, ay huwag na niyang pakawalan. Hindi pa man sila opisyal na magkasintahan, may nangyari na sa kanilang dalawa. Mabilis ang tibok ng puso ni Shaira. Ngunit ramdam niya na ligtas at mahalaga siya sa piling ni Simon. Habang magkatabi silang nakahiga sa kama, tahimik ang buong silid. Malalim ang gabi, ngunit hindi pa rin dalawin ng antok si Shaira. Ngumiti siya at pabirong tanong kay Simon, "Ilang babae na bang nakasama mo sa kama? Mukhang sanay ka sa ganitong sitwasyon ah." Agad na sumagot si Simon, "Iisa lang, ang dati kong kasintahan." Noong una, ay hindi agad naniwala si Shaira. Ngunit sa paraan ng pagsagot ng lalaki, ay tila wala itong itinatago. Kaya niyakap na lamang niya ito at ipinatong ang ulo sa balikat ni Simon. Pagkaraan ng ilang sandali, pabiro, ngunit may bahid ng seryoso, natanong ni Shaira, "Ibig bang sabihin, boyfriend na kita?" Napangiti si Simon at nagbiro, "Parang wala na akong magagawa ha, dahil may nangyari na sa atin, kaya ikaw nang dapat managot sa akin."
Napatawa si Shaira at tinapik pa ang braso nito habang pabirong sabi, "Sira ka talaga." Dahil sa masayang usapan, nagtagal pa silang dalawa sa kama, nagkikwentuhan tungkol sa kung ano-ano. Hanggang madaling araw, nanatili silang nakahiga at ninanamnamang bawat sandali. Kinabukasan, biglang nagmamadali si Simon. Mabilis siyang nagbihis at paminsan-minsan ay sumisilip sa relo niya. "Pasensya na, may meeting ako ngayon," sabi ni Simon habang nag-aayos ng damit. "Hindi kita mayahatid pa uwi. Kakayanin mo bang umuwing mag-isa?" Agad namang sinagot ni Shaira. "Huwag ka na mag-alala. Kaya ko naman. Baka lalo ka pang malit kung magtatagal ka pa rito." Bago umalis, hinalikan siya ni Simon sa noo. Ilang minuto lang lumipas, may dumating na almusal sa silid. Maayos itong nakahain at may maliit pang note na may nakasulat na pagbati ng magandang umaga mula kay Simon at pag-asang nag-enjoy siya sa kanyang pahinga. Doon lalo kinilig si Shaira habang nakaupo sa kama at nakatitig sa pagkain. Napangiti siya. Pakiramdam niya ay may tunay na malasakit ang lalaki sa kanya. Kinagabihan ng araw na iyon, dumalaw si Simon sa bahay ni Shaira. Humingi ito ng paumanhin dahil iniwan niya ito sa hotel. Ngunit hindi na iyon pinansin ni Shaira. Lumipas ang panahon at umabot sa 1 taon ang relasyon nila ni Simon. Masaya naman sila. Ngunit may isang bagay na patuloy na bumabagabag sa isip ni Shaira. Bakit hindi siya kailanman dinadala ni Simon sa negosyo nito? Palagi silang nasa hotel, kumakain sa magagandang restaurant o kaya'y nag-out of town. Ngunit ni minsan ay hindi siya naipakilala sa opisina ng lalaki. Isang araw, habang naglalakad sila ni Lenny sa Mall of Asia, napag-usapan nila ang tungkol kay Simon. "Kamusta na bang relasyon ninyo ni Simon?" tanong ni Lenny. "Maayos naman," sagot ni Shaira. "Pero minsan, naiisip ko, bakit hindi niya ako dinadala sa opisina o ipinakilala sa mga kasamahan niya?" Nagtanong pa si Lenny. "Sana nga patigilin ka na rin niya sa pagtatrabaho sa mall eh. Kawawa ka naman sa palaging pagtayo diyan, di ba?" Nagtaka si Shaira at nagtanong, "Ano naman ang gagawin ko kung titigil ako sa trabaho? May paraan ba siya para matustusan ako kung hindi na ako kikilos sa mall?" Agad namang sumagot si Lenny. Maaari ka namang maging parang Donya eh." Ngunit umiling si Shaira at sinabi, "Ayaw ko niyan. Hayaan na lang muna." Dagdag ni Shaira, "Palagi naman akong nililibre ni Simon at binibigyan pa nga ako ng allowance eh." Napatawa si Lenny at sabay bungad ng biro. "Mabuti na lang at inaya kita sa bar noon oh. Dahil kung hindi, hindi mo makikilala si Simon at wala sana tayong panggala ngayon." Habang papasok sila sa entrance ng mall, biglang napakunot ang noo ni Shaira. Napatingin siya sa isang direksyon at nagtanong, "Lenny, si Simon ba yung lalaking nakikita ko sa unahan?" Nagtaka si Lenny at agad nagtanong, "Saan ka nakatingin?" Ngunit tila nakita na rin niya ang tinutukoy ni Shaira. "Ah, mukhang si Simon nga iyon," sabi ni Lenny, halatang excited. "Tara, lapitan mo na siya." Ngunit napansin ni Shaira ang isang bagay na tila hindi tama. Pinigilan niya si Lenny nang makita niyang binuksan ni Simon ng pinto ang lalaking dati nilang nakita sa bar. Yung lalaking halos hindi na makatayo sa sobrang kalasingan noon. Napatingin si Lenny nang may pagtataka. "Uy, mabait pala si Simon ah." Biro niya. "Kung akong nasa ganoong sitwasyon, baka iniwan ko na lang kaibigan ko." Maya-maya ay umalis ang kotse. Nakaupo sa backseat ang lalaking lasing noon, habang si Simon ang nasa driver's seat. Hindi naman mangmang si Shaira para hindi mapansin na may kakaiba sa nakita niya. Unti-unti nang pumasok sa isip niya ang pagdududa. Ngunit kahit ganoon, hindi niya magawang diretsahing kausapin si Simon tungkol doon. Para bang may pumipigil sa kanya. Isang araw, muli silang nagkita sa isang hotel na malapit sa kasino. Habang magkasama sila sa loob ng silid, naglakas loob si Shaira na magtanong. Pilit niyang pinakalma ang kanyang boses kahit ramdam niyang kabado ang dibdib. "Simon, may gusto sana akong itanong sa'yo."
Sabi ni Shaira. Bahagyang nanginginig ang tinig. Tumingin si Simon sa kanya. Mahinahon ngunit may pagkainteresado. Ano yun, Shaira? Sabihin mo lang. Huminga ng malalim si Shaira bago magpatuloy. Yung mga nangyari sa mall. Yung lalaking nakita natin sa kotse mo. Sino siya? Tinanong ni Shaira si Simon. Kaibigan mo ba talaga yung lalaking lasing noon sa bar? Agad namang sumagot si Simon. Oo, kaibigan talaga siya. Siya si Sir Leo. Napakunot ang noo ni Shaira. Sir? Bakit gano'n ang tawag mo sa kanya? Mabilis namang binawi ni Simon ang sinabi. Sabay ngiti. Ah, Leo lang tinutukoy ko. May mga tanong pa sanang gustong itanong ni Shaira. Ngunit bigla siyang hinalikan ni Simon. Parang sinasadya nitong putulin ng usapan. Maya-maya, mahina niyang binanggit ang pangalan ni Simon. Tila may nais pang itanong. Simon, mahina niyang sabi. Pero, ngunit tumango lang si Simon at mahinang sumagot. Huwag ka muna magtanong, Shaira. At gaya ng dati, tuwing nagkikita sila ay ganoon. Walang pagkakataon na malinawan ng mga tanong ni Shaira at nauuwi lamang sa katahimikan ng gabi pagkatapos. Habang lumilipas ang panahon, lalo lamang lumalakas ang hinala ni Shaira. Mahal niya si Simon at wala siyang maipinta sa ugali nito. Ngunit ramdam niya na may bahagi sa buhay ng lalaki na hindi siya talaga kilala. Isang gabi, nagpasya siyang sundan nito. Umarkila pa siya ng kotse kasamang driver para lamang matiyak ang kanyang hinala. Tahimik ang gabi habang sinusundan nila ang sasakyan ni Simon. Nanginginig ang mga kamay ni Shaira habang pinagmamasdan ng kotse nito na pumasok sa isang kasino sa Maynila. 3 oras siyang naghintay sa labas. Hindi siya umalis, hindi siya gumalaw. At pagkatapos ng mahabang paghihintay, nakita mismo ng kanyang mga matang katotohanan. May babaeng kasama si Leo. Habang nakatingin ng babae kay Simon, nagtanong ito. Sino bang lalaking iyon nakasama mo, Leo? Sabay turo sa direksyon ni Simon. Walang pag-aalinlangan sumagot si Leo. Si Simon, driver ko. Siya maghahatid sa'yo pa uwi. Ako naman, dito muna ako sa kasino. Sabi nito, parang may humigpit sa dibdib ni Shaira. Driver, biglang nagdikit-dikit sa isip niyang lahat. Ang mga kwento ni Simon tungkol sa negosyo, mga meeting, at pagiging abala. Doon niya napagtanto na maaaring puro kasinungalingan lamang pala ang mga iyon. Hindi na siya nagtagal sa lugar na iyon. Tahimik siyang umalis. Sapat nang narinig niya. Halos buong gabi siyang umiiyak. Pakiramdam niya ay hindi lamang ang puso niyang naloko, kundi pati ang tiwala niya sa sarili. Kinabukasan, dumating si Simon sa bahay niya. Malamig ang naging pakikitungo ni Shaira. Hindi siya tumitingin sa lalaki at hindi rin agad nagsalita. Nagtaka si Simon. Shaira, bakit di mo sinasagot ang mga tawag ko? Malamig na sumagot si Shaira. Baka abala ka sa pagmamaneho para sa amo mo na si Leo. Ayoko na makagambala sa trabaho mo. Naggulat si Simon at tila nagpapaliwanag pa sana. Shaira, kaibigan ko lang si Leo, hindi. Agad siyang pinutol ni Shaira. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo at ako. Nakita ko mismong nangyari kagabi. Narinig ko pa si Leo na sinasabi sa babae niyang kasama na driver ka lang. Kitang-kita ang gulat sa mukha ni Simon. Hindi ito nakapagsalita. Diretsong tinanong ni Shaira. Hanggang kailan mo pa balak magsinungaling at itago sa akin ang katotohanan? Humingi ng paumanhin si Simon. Shaira, patawarin mo ko. Hindi ko dapat ginawa ito sa'yo. Ipinaliwanag ni Simon. Shaira, nahihiya lang talaga ako sa tunay kong trabaho. Ayokong maliitin mo ko. Sinubukan niyang ngumiti at idagdag. Pero, totoong nararamdaman ko para sa'yo. Mahal kita. Tahimik si Shaira. Huminga siya ng malalim bago tumayo at dahan-dahang lumakad palayo. Hindi sapat ang paliwanag mo, Simon. Mahinang sabi niya. Shaira, please, huwag mo kong iwan. Pilit na sabi ni Simon.
Pero tinuloy ni Shaira ang paglakad at naghiwalay sila. Hindi dahil mahirap ang lalaki, kundi dahil nagsinungaling ito sa kanya. Lumipas ang ilang araw, isang hapon, habang magkasama sila ni Lenny sa mall, napansin ng kaibigan niya si Simon na tahimik na sumusunod sa kanila mula sa likuran. Shaira, hindi mo ba siya papansinin? Tanong ni Lenny. Hayaan mo lang siya. Matigas na sagot ni Shaira. Bahala na siya sa sarili niyang buhay. Tumalikod siya at naglakad palayo, kahit alam niyang nakatingin pa rin si Simon sa kanyang likuran. Ilang gabi ring hindi mapakali si Shaira. Ipinagpaliban niyang lahat ng tawag at mensahe ni Simon. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti ring nanghinang matigas niyang puso. Araw-araw ay naroon si Simon. Minsan tahimik lamang sa labas ng bahay nila. Minsan may dalang pagkain. At minsan simpleng mensahe o tawag lang. Shaira, kumusta ka na? Tanong niya minsan sa labas ng kanilang bahay. Okay lang, sagot ni Shaira. Bahagyang umiti. Hindi pa rin lubos na bukas ang puso. Alam mo, hindi ko hihilingin na agad mong patawarin ako. Gusto ko lang malaman mo na nandito lang ako. Dagdag ni Simon. Doon na-realize ni Shaira. Mahal niya si Simon. Hindi dahil sa yaman o sa mga bagay na inakala niyang meron ito noon. Mahal niya siya bilang si Simon. Dahil daman niyang kabaitan, pag-aalaga, at respeto kahit nasaktan na siya nito. Mula sa sandaling iyon, unti-unti silang nagkalapit muli. Simon, gusto kong subukan muli. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Shaira habang hawak ang kamay nito. Ngumiti si Simon at sinabing, Salamat Shaira. Pangako, hinding-hindi na kita sasaktan. At sa bawat araw, bawat simpleng halik at yakap, ramdam ni Shaira ang pagmamahal ni Simon. Tunay at wagas, higit pa sa yaman o sa luho ng mundo. Ngayon, kasal na sina Shaira at Simon. Wala pa silang anak, ngunit sapat na sa kanya ang bawat araw nagigising siyang may taong nagmamahal at nirerespeto siya. Shaira, magandang umaga kapag kasama kita. Sabi ni Simon habang iniabot ang kanyang kamay. Ngumiti si Shaira at hinawakan ito. Simon, masaya ako. Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa akin. Hindi man mayaman si Simon sa papel, ngunit sa paraan ng pagtrato niya kay Shaira, para itong prinsesa, masigit pa sa mga mayayaman sa pera. Alam mo, hindi mo kailangan ng anumang yaman para mahalin ka ng buong puso. Dagdag ni Simon, at dahan-dahang niyakap siya. Alam ko, sagot ni Shaira, habang nakatingin sa mata ng lalaki. At hindi ako nagsisisi. Hindi kailanman. Hanggang dito na lamang kwento natin? Tanong ni Simon, bahagyang may biro sa tono. Hanggang dito na. Ngunit, mas marami pa tayong isusulat na kwento, kasamang pagmamahalan natin. Sagot ni Shaira, nakangiti at malapit sa puso ni Simon. At sa bawat araw, ramdam niya ang tunay at wagas na pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan. Nagmamahal, Shaira.